Pag-usapan natin ang duo ni LeBron at AD versus sa duo ni Giannis at Dame. Sino sa dalawang duo na ito ang may kalamangan? Sa video na ito mga amigo ay i-breakdown natin ang dalawang duo na ito sa iba't ibang aspeto. Paalala lang mga amigo, ang breakdown na ito ay galing sa isang sports website na isinulat ni Eddie Vitar. Kaya kung may hindi kayo nagustuhan ay pwede kayong maglagay ng inyong komento sa ating comment section. Ang Milwaukee Bucks ay gumawa ng malakihang moves ngayong off-season nang mag-trade sila para makuha si Damian Lillard sa Portland Trail Blazers. At ayon sa pinaka-latest na news mga amigo, pumirma na rin si Giannis Antetokounmpo ng 3-year, $180 million contract extension. Dati kasi mga amigo ay talagang naghihintay itong si Giannis na gumawa ng pangmalakasan moves ang Bucks para siya muling pumirma. Una natin paghambingin mga amigo ang scoring. Ang two-time MVP na si Giannis ay may sariling kakayahan kung paano umiscore. Siya ay umaasa sa kanyang athleticism, mag-drive to the basket at finishing with authority. Last season, si Greek Freak ay nag-average ng 31.1 points per game, shooting 55.3% from the field. Sa kabilang banda, si Damian Lillard naman ay kilala sa kanyang deep 3-point shooting at clutch scoring mga amigo, kung saan last season ay nag-average nga ito ng 32.2 points per game. Samantalang si LeBron James naman ay kilala sa kanyang extraordinary basketball IQ at mayroong versatile skills. Kaya nitong umiscore kahit saang mang parte ng court at kilala sa kanyang playmaking skills. Siya ay nag-average ng 28.9 points per game. Samantalang si Anthony Davis naman ay isang dominanteng puwersa sa power forward at center position. Kayang umiscore ng post-up, mid-range at syempre, protektahan ang pinta. Last season, siya ay nag-average ng 25.9 points per game. Mas better duo ang Bucks offensively. Higit sa lahat, nag-complement ang duo na ito kung saan may isang pwersa sa loob at ang isa naman ay makukonsidera na one of the greatest shooter dito sa liga. Samantalang si LeBron ay medyo nagkakailad na at tumitira lamang ito ng 32.1% from 3-point area at si AD ay tumitira lamang ng 25.7% from 3-point area. So dito ay lamang nga sina Giannis at Dame. Ang komento ko lang dito mga amigo kay Dame at Giannis ay hindi ko masisigurado kung talagang magiging pareho pa rin ang kanilang production kapag sila ay naglaro na magkasama. At bagamat on papers ay talagang nagko-complement ang kanilang skills, di ko lang malalaman kung maitatranslate ba nila ito sa actual game. Kaya abangan na lang natin mga amigo. Pangalawang aspect, ang shooting. Ang shooting mga amigo ang pinakamahalagang arsenal na dapat taglayin ng isang basketball player. Si Giannis ay umaasa lamang sa kanyang athleticism. Bagamat medyo nag-improve ang kanyang jump shot, ay umaasa siya sa pag-drive to the basket para umiscore. Samantalang si Dame ay sa kanyang long-range shooting. Kaya niya mag-take over from deep. Si LeBron James ay nagtataglay ng iba't ibang arsenal para umiscore. Bagamat ang kanyang 3-point shooting ay gumaganda, mas effective pa rin si LeBron kapag nag-drive siya to the basket, posting up at syempre mid-range jumper. Last season ay nag-struggle si LeBron sa 3-point territory kung saan tumitira lamang siya ng 32.1% from regular season at 26.4% dito sa playoffs. Si Anthony Davis ay isang frontcourt powerhouse bagamat hindi siya kilala sa long-range shooting. Pero mas nag-excel siya sa kanyang mid-range jumper at nag-take advantage mga amigo sa kanyang size sa paghanap ng mga mismatches para umiscore sa poste. So dito, lamang daw ang duo ng Bucks mga amigo dahil sa long-range shooting ni Damian Lillard. Pangatlo ay depensa. Sa NBA mga amigo, ang depensa ay isa sa pinakamahalagang aspeto para manalo ng isang laro. Sa NBA, uso na ang switching, kaya talagang nakakapagod lalo na kung ang offensive player ay malupit na scorer. Si Damian Lillard ay isang downgrade sa depensa
kumpara dito kay Drew Holiday na itirinig na ng Milwaukee Bucks para lamang makuha si Dame. Si Giannis ay dating Defensive Player of the Year, averaging 1.1 steals per game at 1.3 blocks per game. Si Giannis din kayang depensahan ang lahat ng posisyon. So si Giannis mga amigo ang sasagip dito sa kahinaan ni Damian Lillard sa depensa. Samantalang sa kabilang banda, si LeBron naman ay kayang maglaro ng depensa lalo na kung gugustuhin niya. Walang problema kay LeBron na depensahan ang mga malalaking player. Si Anthony Davis naman ay talagang solid na defender kung saan nag-a-average nga ito ng 1.1 steals at 2 blocks per game. Si AD ay isang elite na defender. Ang kaso mga amigo ay hindi nga siya ganong kakonsistent gaya dito kay Giannis Antetokounmpo na talagang bibigyan ka ng malupit na depensa sa buong laro. So ang hatol nila mga amigo ay pantay daw ang dalawang duo na to sa depensa. Pang-apat, rebounding. Dito ay lamang na ang Lakers dahil sa kanilang size. Si Giannis ay nag-a-average ng 11.8 rebounds per game last season, samantalang si AD ay nag-a-average ng 12.5 rebounds per game. At sa playoffs ay tumaas pa yan sa 14.1 rebounds per game. Si LeBron naman ay nag-a-average ng 7 rebounds per game. Kaya namang lamang na lamang dito ang Los Angeles Lakers. Pang-lima, athleticism. Dito, binigay nila ang punto sa Milwaukee Bucks duo dahil kay Giannis at si Dame daw ay medyo mabilis din nagwardya. Sa kabilang banda naman, si LeBron kasi mga amigo, naging factor na rin ang kanyang injury at edad, kaya nabawasan talaga ang kanyang athleticism. Si AD ay hindi naman kilala sa kanyang athleticism. Pang-anim, efficiency. Si Giannis ay pangatlo when it terms to efficiency behind Nikola Jokic. Well, si Giannis kasi mga amigo ay nag-ooperate lamang sa loob ng pinta kung saan mayroon siyang 55.3% shooting from the field at 29 PAR. Si Dame naman ay efficient sa kanyang posisyon na may 26.7 PAR last season at tumitira ng 37% sa 3-point area. Samantalang si LeBron James ay napaka-efficient pa rin kung saan last season ay tumitira ito ng 50% from the field at sa kanyang 28th career sa NBA, 8 beses pa lamang siya nagkaroon ng mas mababa sa 50%. Siyempre, ang pinakadahilan dyan ay ang kanyang basketball IQ. Si LeBron kahit may edad na ay may 23.9 PAR pa rin. Sa kabilang banda naman, si Anthony Davis ay may 27.8 PAR. Si AD ang makaka-apekto dito mga amigo dahil sa kanyang ups and down na performance. So sa efficiency mga amigo, pantay daw ang dalawang duo na ito. Pang-pito, winning intangibles. Dito ibinigay nila ang score sa Lakers. While si AD at LeBron ay nanalo na ng kampeonato last 2019-2020 season na magkasama. Isa pa, si LeBron ay tinatag na best leader sa laro. At last season ay umabot pa sila sa Western Conference Finals. Samantalang si Giannis at Dame ay hindi pa nagkasama maglaro sa regular season. Ang final judgment ni Eddie Vitar, ang best duo daw ay si Giannis at Dame dahil lamang daw ang dalawang ito sa shooting, scoring at athleticism. Samantalang ang Lakers duo ay sa rebounding lamang at winning intangibles. Sang-ayon ba kayo dito mga amigo? Para sa akin, kung sa papel ang pag-uusapan ay pwedeng sumang-ayon ako dito mga amigo. Pero kung sa actual games, mas papabor ako dito sa Lakers duo dahil subok na si AD at LeBron at ilang taon na rin silang magkasama. Nakabuo na sila ng magandang chemistry. Samantalang sa kabilang banda naman, itong si Dame at Giannis ay medyo ngayon pa lang magkakasama at hindi pa nasusubukan na maglaro magkasama sa regular season kung ano talaga ang magiging outcome, kung talagang magiging smooth ba ang kanilang chemistry.